And yun nga, kanina na-share ko na yun yung aking amazing result. But this time, gusto ko lang i-share sa inyo kasi I was a nurse way back 2018 sa isang public hospital. So pag public hospital, walang overtime pay. Thank you lang po ang ibibigay nila. So I am working 8 hours a day. And ang hirap pang magpaalam pag meron kang pupuntahan. Kailangan 1 month before. Kailangan na iset mo na kung ano yung pupuntahan mo. Pero hindi pa yan ma-approve ka agad. So, amazingly, nung ako pa yung nakapag-lose weight and ang buong family ko na-achieve nila yung mga amazing result nila. Ang daming nagtatanong sa amin, anong ginawa namin. So, nangyari po ay nagkaroon ng yung pumasok yung business naturally. So, shinare po namin ito. Eh, nagulat na lang ako at nagkakaroon na ako ng income by just sharing this yung amazing result ng buong family namin. Kasi wala talagang etos yung result eh. Talagang meron talagang makikitang result. Kahit hindi namin sinasabi, sila na mismo nakakakita. And And ngayon po, pinili ko po yung daily method of operation na social media. So, I'm working at home. Nakasama ko yung family ko. Eto, naririnig niyo po yung baby ko. Naglalaro siya. Katabi ko siya dito. Nag-e-enjoy siya sa paglalaro. So, nakakatuwa na nakikita ko silang lumalaki. And And yun nga po, ang ginawa ko po kasi before, nag-attend po ako ng Herbalife Opportunity Meeting. So kayo na nakita niyo yung mga flyer na shinare ni Coach Tin, ang dami po nun. Meron tayong face-to-face, meron tayong online. So kung ano po yung mag-fit sa'yo. So nung nag-attend po ako nun, nakita ko membership. Okay, membership, 25%. Okay, malaking discount yon for before noon. And dahil narinig ko rin po yung mga sharing nila na meron palang tinatawag na supervisor level or yung 50% or, or kung titingnan nyo po, buy one, take one, okay? So, sabi ko, mas okay ito kasi mas may enjoy namin yung pag-inom ng products kapag ganito kataas po yung discount ko. So, amazingly, nagpaturo ako sa coach ko po kung paano po i-achieve ang level na ito, yung supervisor level. Amazingly po, because of sharing sa aming community and sa mga friends ko, sa mga family ko na gusto rin pong maging healthy. So, amazingly na-achieve ko po 'to and hindi lang po yung discount yung naging benefits ko dito. I was able to travel outside the Philippines. First time po matatakan ng aking pasaporte kahit ako po yung nagno-nurse. Hindi pa po natatatakan ang passport ko but through Herbalife Nutrition, thank God, natatakan na po ito ng iba't ibang countries po. And ang ginawa po namin dito, nag-attend po kami ng mga international events, na ang dami-dami mo makikita. Ang first event ko po na international event po ay sa extravaganza sa Thailand. So, ito nga po yung upcoming po na extravaganza sa Bangkok. Naku, maririminis na naman yung mga nakita ko noon. So, excited na po talaga akong mag-join po dito sa extravaganza na ito. And hindi lang po yung pag-attend or pag-travel outside the Philippines, nakaka-qualify din po kami sa mga free vacations. Ayan, iba po talaga ang pamper sa free vacation. Basta kung hindi niyo po mata-try, hindi niyo po talaga mai-imagine yung ibig kong sabihin kung gaano po sila ka-pampered po sa mga free vacations. Amazing. Hindi ko talaga makikita 'to sa ibang ibang pagta-travel pa. And of course, yun nga, hindi lang yung sa makapag-travel. At the same time, you can work freely, at your own time, at your own pace, depende sa gusto mo. Hindi, wala kang oras na gusto na kailangan mong sundan or what, kung maliliit ka or what, wala. Nasa sayo yan kung paano mo i-build itong iyong business. And amazingly po, kahapon nga po, nagkaroon ako ng retail income po na 7,000 plus. So kung ako po ay supervisor level, kalahati po nun ay income ko. So nasa 3,000 plus ang aking income kahapon. Kung iaano mo sa sweldo ko as a nurse before na 350 per day, grabe, 1 week ko yung 1 week or more than 1 week ko pa ma-achieve yung 3,000 plus na yon. So, napaka-thankful ako kay Lord kasi alam ko hindi ako ang pumili dito sa Herbalife Nutrition, but God chooses this opportunity na ibigay sa akin para hindi lang para magkaroon ng extra income, but at the same time, matulungan ko rin yung mga tao na nangangailangan din para ma-improve din ang kanilang health. That's why
I really love Herbalife Nutrition. And by that, ayan, enough with my story. Ito po yung isa yung pinakagusto ko, yung special topic ni kasi ang dami-dami ko talagang natututunan dito. This is what I love with Virtual Nutrition Club. So today, pag-uusapan natin ang, it was discussed by Susan Bowerman. Ayan. Sabi niya dito sa topic na to, eat more but stay slim. Uy, ganda ng topic na to. Focus on foods with water and fiber. Yes, you really can eat more food and take in fewer calories. Piliin lang talaga natin yung mga foods na it contains lots of water and fiber para mas maano tayong mas ma-fill up ng mabuti yung ating stomach, hindi tayo lang ginugutom. Okay, next slide po. So ito nga po, diniscuss po ito ni Susan Bowerman, ayan, our Senior Director, Worldwide Nutrition, Education and Training. So well guided po tayo ng ating mga scientists, doctors, and ayan, mga nutritionists. Okay. So usually talaga, kapag tayo po ay nag-lose weight, ang maririnig po talaga nating suggestion, okay, ito totoong usapan to ha. Di ba maririnig natin suggestion ito? Next slide po. Sasabihin ng karamihan, kapag gusto natin mag-lose weight, just eat less. Kain ka lang kasi ng konti. And every time na naririnig mo ito, kahit ako, nung narinig ko rin to na gusto kong mag-lose weight, nung iisipin ko, kung kakain ako ng konti, sigurado, gugutumin ako. Eh, syempre, nag-duty ako from 8 hours. Eh, di, manghihina pa ako nito, di ba? Hindi na nga ako nakakakain sa duty. Pakakainin mo pa ako ng konti. Eh, di wow, di ba? And, isa pang reason talaga kapag tayo kumakain pa ng konti, yes, totoo, nakakaano tayo ng fewer calories kasi konti yung kinakain natin. Pero ang downside po nito is hindi natin nakukuha yung nutrients na kailangan ng katawan natin. Isang source yun ng energy natin, yung nutrients na nakukuha natin sa mga food na kinakain natin. And, okay po, next slide. So, sabi dito, how can you eat more and get full without breaking your calories budget? Ayan. The answer is pretty simple. You can pump up the volume of the food with water and fiber. So, all of which can help fill you up without filling you out. So, this sounds fairly obvious, yes. And after all, it's one of the main reason na karamihan ng mga tao, kahit kaming mga coaches, lagi sinasuggest sa mga happy customers natin, ano ba yung mas magandang kainin, di ba? Doon tayo sa, kain tayo sa more fruits and vegetable. Kasi ang fruits and vegetable, 80% of it made of water. And 20% of it is yung nutrients. So talagang napakagandang um tawag dito, alternatives, especially sa carbohydrates natin. Iano natin ang fruits and vegetable. Okay. So next slide po. Okay, so how to eat more food for fewer calories. Okay. Okay, nawala yung ating picture. Balik po tayo, coach. Ipapakita ko lang sa inyo yung difference between a fresh grape. Okay. Sige pa po. Back pa po. Back po, coach. Ayan. Ay, nawala siya. Okay, anyway, isipin na lang po natin yung difference po ng fresh grapes and yung, yan, grapes and raisins. So, kung titignan natin, di ba, yung grapes, di ba, loaded of water, tignan mo naman, di ba, compare sa dried raisins na konti na lang siya, di ba? So, ang ano dito is one grape and one raisin have the same number of calories. So, about mga 5 calories yan. So, if you are eating 20 pieces na grapes, you are also eating 20 pieces na raisins. So, you are already eating the 100 calories dun sa 20 pieces na grapes at saka raisins. However, si 20 pieces na grapes kasi would have about 4 times the volume of 20 raisins and will take up more room in your stomach. Mas mabubusog ka kasi dun sa grapes compared dun sa raisins. Ang mangyayari kasi yan, mas madami kang makakain na raisins kasi dun sa 20 pieces pa lang na raisins, actually kung titignan nyo yan, ang liit talaga. So ang tendency niyan, talagang magugutom tayo. So for the same number of calories, the watery grapes are going to be a lot more filling than the dried raisins. So, more tips and tricks, okay? Next slides po. Number 1 tips and tricks na shinare po ni Susan Bowerman is double up on vegetables and skip starchy sides at meals. So, sabi dito,
Kung ikaw po ay kakain ng isang cup ng rice, 200 calories yon. Compared dun sa roasted cauliflower na nasa 100 calories lang. Imagine mo yun, kahit medyo damihan, mas madami yung serving ng calories compared dun sa rice, mas mabubusog ka dun sa calories. Ay, sa cauliflower, sorry. Kasi, mas lesser ang calories niya, pero kahit dagdagan mo pa sa isang cup po, hindi mo pa rin po mamimit yung 200 calories na equivalent ng isang cup of rice. So, ano lang po tayo, piliin lang po natin kung ano po yung mas magandang choice po ng klase po ng kakainin natin as a source of carbohydrates, di ba? Tip number 2, next slide. Try stacking lettuce leaves or cucumber slices on a sandwich instead of cheese. An entire head of lettuce only has about 25 calories. Imagine niyo po yun, di ba? Ang isang slice kasi ng cheese po ay nasa 100 to 150 calories. Isang slice lang yun. And if you will put slice of lettuce, cucumber, or tomatoes, or yung mga fruits na yan, mas lesser po ang calories niyan. And a whole cucumber only has about 10 calories. So, doon ka na lang sa whole cucumber compared dun sa isang pirasong cheese, di ba? And, ayun, so proper way of pagpili lang talaga ng ng food choices. And number 3, add chopped or grated vegetable. Ayan, example, carrots, zucchini, sa mga dishes like soups, stews, meatloaf, casseroles, grain dishes, and pasta sauces. So, eto, nung yung baby ko po, nag-start ako ng baby-led weaning. Siyempre, talagang ini-incorporate ko na yung mga ganyan, yung nalagyan ko ng vegetable, yung soups niya, yung pasta niya. Hindi lang simpleng tomato sauce lang, may mga spinach yan, may mga added na vegetable. Kasi para mas mabusog na tayo. Mas mabusog tayo compared dun sa simpleng sauce or soup lang. And number 4, yan po, next slide. Try folding plenty of steamed spinach into an omelette or adding cooked butternut squash to your protein shake. Pag tayo po ay nag-omelette, di ba? Wag lang yung more on cheese or what. Pero try adding vegetable. Example is yung spinach. Or other kind of yung dito sa amin kasi ang common is malunggay. Dito sa bahay talagang gusto nila to, yung omelette na malunggay. And sa shake naman natin, ito, pwede tayong mag-add ng mga fruits and vegetables sa shake natin para pandagdag din na makadagdag ng nutrients, and at the same time, mas mabubusog tayo. Another tips and tricks, enjoy a salad with light dressing or a brothy vegetable soup as a meal starter. So they can help to fill you up so you can control the empty portion and save some calories. So, yun nga, pag meron tayong, di ba, pag meron tayong meal, meron tayong appetizer, di ba? Ito yung mga appetizer natin, yung mga salad, mga soups. So, try adding yung mga light dressing lang. Wag na yung mga matatasang calories sa dressing. Yun na nga ang problema sa atin. Gusto natin mag-lose weight? Yes, vegetable salad yung kinakain natin, pero ang makikita kong ginawa mong dressing is mayonnaise and ketchup. Remember guys, ang mayo and ketchup, ilang serving lang yan. 1 tablespoon is nasa 150 calories na yun. Eh, hindi pa enough yun sa inyo, sigurado. But with the lighter, yung mga, kunyari, yung mga suka na may konting asin, paminta na may lagyan mo ng tawag dito, bawang. Naku, ang sarap po yan na maging dressing. And at the same time, mas lighter ang calories po niyan, mas lesser ang calories po niyan. And another one po, turn away from fats and oils since they have no water or fiber in them at all and contribute the most calories to your diet in the smallest volume of food. This is very true. Hindi, mataas po talagang calories ng mga fried foods. Kaya please, say no. Say no muna. Say no muna. And marami tayong mga ways paano natin may enjoy ang mga pagkain. Nauso na rin po ang mga air fryer, ganyan. And yun na nga po, pag mas piliin natin yung, kunyari ano ka na lang, mag-ihaw. Kasi wala kang may ilalagay na mantika doon. Kasi ang oil po, hindi ko sinasabing tanggalin nyo. Pero ang oil po kasi is mataas sa calories yan. So, i-lessen po natin. Okay? So, say no muna sa mga fats and oils. Okay? At wala rin siyang water and fiber na may bibigay sa atin. Next one, next time you make your shake in the blender. Ayan, actually, ang uso sa atin yung kulog-kulog eh. Pero napansin ko rin talaga na kapag
tayo po ay nagbe-blender ng shake natin, especially the Herbalife Nutrition Formula 1 shake mix, mas na-e-enjoy ko siya na na-blender. Kasi 'di ba pansinin niyo tumataas siya, dumadami siya, 'di ba nadadayo pero totoo 'yan kasi 'pag dumadami siya siyempre 'pag ininom natin mas mabilis tayong mabusog. Kasi talagang na-fill up niya yung ating stomach, unlike kasi 'pag kinulog-kulog lang natin. Pero ito, additional lang din 'to na tips and tricks para busog na busog tayo is, i-blend natin yung mga shake natin to add a little air by whipping it up for a while to pump up the volume. So making your shake bigger won't boost the calories kasi same calories din lang naman yun, eh, tubig at saka shake lang nilagay mo, blinen mo lang siya. So same calories, mas lower ang calories niya. So ayan, ito yung mga tips and tricks na shinare ni Susan Bowerman and ito nga po, take home ano lang po natin, quotes natin is, "Motivation is what gets you started, habit is what keeps you going." So guys, thank you everyone and back to you, Coach Dean. Ayan naman, 'di ba? Napakadami naman nating learning today. Thank you so much, Coach